tayong umawit ng papuri at pasasalamat para sa kabutihan, sa mga biyaya at mga pagpapala na ating tinanggap sa mga nagdaang araw. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil bagamat tayo ay dinaanan tayo ng maraming bagyo, pero nandyan ang kanyang patuloy na pangangalaga, pagkalinga at pagmamalasakit sa atin. Kaya naman atin siyang purihin sa araw na ito. Eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Bisan pa. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of our hearts, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you. Open the eyes of our hearts, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Wala na kaming ibang nais na makita, O Diyos. Wala na kaming ibang nais na maranasan, Panginoon, kundi ang iyong presensya na patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah!
tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and praise unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing glory, honor and praise unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and praise unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Wala na kaming ibang sasambahin, Panginoon. Wala na kaming ibang papupurihan, kundi ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan na higit sa alinmang pangalan, Panginoon. Hallelujah. The name above every name, O Diyos. Tunay na ikaw lamang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Patuloy nating ilapit ang ating mga puso sa ating Panginoon.
of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let us sing. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bisan pa, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, Lord. Everything I need, you are enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let us sing, church. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.
Hallelujah, Lord. Yes, Lord, tunay na sa piling mo, Panginoon, ay wala na kaming ibang hahanap-hanapin, O Diyos. Wala na kaming ibang nanaisin, Panginoon. Dahil Ikaw lamang, O Diyos, ay sapat na, Panginoon. Everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Yes, Lord. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in Christ our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus.
Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon. Wala na kaming ibang pinaniniwalaan. Wala na kaming ibang sasandalan, Panginoon. Wala na kaming ibang pananaligan, Panginoon, kundi ang iyong pangalan. Jesucristo, O Diyos, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, narito ang aming mga papuri, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming handog na pagpupuri at pasasalamat, O Diyos. Dalangin namin sa pamamagitan nito ay maitaas namin at maparangalan namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong mga biyaya, O Diyos, na bagamat marami kaming pagkukulang, O Diyos, subalit Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Kaya naman, nararapat lamang na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Para po sa ating banal na kasulatan, ating pong basahin ang Lucas 11. Lucas 11, Lucas 11, 1 to 13. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siyang matapos, sinabi ng isa sa mga alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan, naway maghari ka sa amin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin sa isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta isa sa inyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatarangka ng pinto at nahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng inyong kailangan. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, bumangon siya upang bigyan ng hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, sa bawat humahanap ay makakatagpo, at sa bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan niyo ba ninyo ang ahas ng inyong anak kung ito'y hihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong mga anak na nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo at humihingi sa Kanya.
Bago po natin mapakinggan ang mensahe ng buhay, atin pong mapapakinggan ang mensahe ng awit na magmumula sa Bautista UMC Choir. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. God is good. All the time. Amen. Napakaganda ng ating awitin, ano. Isang panalangin, isang awit ng paghahangad, ano. Na tayo ay, yun nga, wala tayo ibang hinahangad, kundi ang maranasan ang patuloy na biyaya at ang kabutihan ng ating Panginoon. Ayan, sige po. Tayo ay nasa ika-7 linggo matapos ang Pentecostes, ano. Ayan, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa isang magandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin
upang muli naming mapakinggan ang iyong mensahe, O Diyos. Dalangin namin na ibukas mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa pakikinig ng iyong mensahe. Dalangin namin na lahat ng aming marinig ay tumimo sa aming mga puso. Gayon din, O Diyos, dalangin namin na itago mo ako sa iyong likuran, O Diyos. Ikaw ang siya mangusap sa bawat isa sa amin. Kasi nawa ako ng banal na Espiritu nang sa gayon, anumang mensahe ang aming mapakinggan ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, naranasan na ba natin mga kapatid na pinag-lead tayo sa isang panalangin? Pero tapos tayo ay natakot at kinakabahan. Lalo na kapag on the spot, 'di ba? Tapos biglang tatawagin yung pangalan mo. Sis Ellen, pwede ka mag-lead ng prayer. Ayan, minsan nakakabigla, 'di ba? Nakakatakot, nakakakaba dahil hindi natin alam yung ating mga sasabihin o kaya naman kung ano yung ating ipapanalangin. Lalo na may ibang mga tao na kapag kailangan pa nilang i-compose sa isipan nila kung ano yung ipapanalangin nila. Yan dahil ayaw nila na baka paulit-ulit or baka mali-mali yung masabi nila. Kaya minsan yun yung nagdudulot sa isang tao para kabahan sa pananalangin. Yan. O kaya naman, nagtanong tayo sa ating sarili, na nakikinig ba talaga ang Diyos sa ating mga panalangin? Diba? Minsan hindi natin maiiwasan na itanong iyon, Lalo na kapag pakiramdam natin, ang tagal-tagal na nating ipinapanalangin ng isang bagay, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin natatanggap or hindi pa rin natin nararanasan, Hindi tayo nag-iisa. Maging ang mga alagad ni Jesus na kasama niya araw-araw, 'di ba, sa paglalakad, sa pangangaral, ay nagtanong, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Yan, nais ng mga alagad na matutong manalangin. Sa ating passage sa linggong ito ay hindi lamang itinuro ni Jesus kung ano ang dapat sabihin sa pananalangin. Hindi lang yung mga pananalita, kundi kung paano tayo dapat na manalangin with confidence, persistence, and trust in a good God. Diba? May lakas ng loob, ay may tiwala sa sarili. Diba? May tiwala, may pagtsatsaga, at may pagtitiwala sa mabuting Diyos. Sa panahon natin ngayon, na maraming tao ang nakakaranas ng pagkapagod, di ba, sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin, mga pagkabalisa, at nabibigatan sa mga iba't ibang pasanin. Tinatawag tayo ni Jesus tungo sa pinaka-puso, di ba, the heart of prayer. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang relasyon sa ating Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa ating passage, noon ay kakatapos lamang manalangin ni Jesus mula sa isang lugar. Ang pananalangin ay isa na sa kaugalian ni Jesus. Ito ay kasama na sa kanyang pamumuhay. Maaga pa lamang ay bumabangon na si Jesus. Bago pa magising yung mga alagad niya, bumabangon na siya para pumunta sa isang lugar upang manalangin. Doon ay naglalaan siya ng panahon para makipag-usap sa Diyos. Yan. At ito ay nakita ng kanyang mga alagad, napansin nila kung gaano kalapit ang ugnayan ni Jesus sa Diyos Ama. Kaya hiniling nila kay Jesus na sila ay turuan niya kung paanong manalangin. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Ang Ama namin, or yung the Lord's Prayer na kabisado na natin. Sino ba yung nakakabisado ng the Lord's Prayer? English and Tagalog. Amen. Kabisado kasi lagi nating binabasa at saka kasama din siya minsan sa pagsamba natin.
Ayan, ganun din. So yun, yung isang panalangin, isang talinhaga tungkol sa pagtsatsaga, at isang katuruan ukol sa kabutihan ng Diyos bilang Ama. Di ba? Yan. Unang bagay na nais ko ibahagi ay prayer is relational, not ritualistic. Yan. Or prayer is relational, not a ritual. Yan. Ang pananalangin ay isang relasyon, hindi isang ritual. Hindi binigyan ni Jesus ang mga alagad ng paulit-ulit at mahabang panalangin na kailangan nilang kabisaduhin. Sa halip, binigyan niya sila ng paraan kung paano makabuo ng malalim na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pansinin natin kung paano niya sinimulan or kung paano sinimulan ni Jesus ang kanyang panalangin. Sabi niya, Ama. Diba? Sinimulan niya sa salitang Ama. Ito ay may tuturing na kakaiba. Hindi ito tungkol sa pagandahan ng mga salita na ginagamit sa panalangin o sa pagpapaulit-ulit ng mga salita. Kundi ito ay tungkol sa ating pagkilala sa kung kanino ba tayo nananalangin, kung kanino ba tayo nananalig. At doon nga, sa pagsisimula ni Jesus, tinukoy niya kung kanino, di ba? Tayo ay nananalangin sa Ama. At napakalalim ng kahulugan nito. Ang kanyang panalangin ay may pagsamba. Di ba? Sabi niya, sambahin nawa ang iyong pangalan. Merong pagsunod. Dumating nawa ang iyong kaharian. Ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, pag-asa. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Meron tayong dependence. Gayon din naman ang kapatawaran at proteksyon mula sa mga tukso at sa kapahamakan. Yun yung nilalaman ng panalangin ni Jesus. Hindi ito isang checklist. Di ba? Hindi ito isang checklist na kapag mananalangin tayo ay yun na yung susundan natin. Kundi ito isang paanyaya na isuko natin ang lahat sa Ama. Hayaan natin na yung kalooban ng Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Yan. Sa panahon ng mga mabilisang, kung saan yung mga gusto natin ay mabilisang mga solusyon, di ba? At kadalasan ay mababaw ang relasyon sa ating kapwa, lalo na sa panahon natin ngayon na more on social media tayo. Diba? Yung ating communication ay through cellphone lang. Yun na yung madalas natin na nagiging means. At nababawasan na yung ating pakikipag-ugnayan sa mga tao face-to-face or personally. Yan. Iniimbitahan tayo ni Jesus sa isang malalim at araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos na nakakatalos ng ating mga pangangailangan, nagpapatawad sa ating mga kasalanan, at nagliligtas sa atin mula sa anumang kapahamakan. So, yun. Prayer is relational, not a ritual. Pangalawa, prayer requires persistence. Sabi sa verse, ayan. So, sa verse 5 to 10, ang panalangin ay nangangailangan ng pagtsatsaga. Dito ay binahagi ni Jesus ang talinhaga ng isang kaibigan na kumakatok sa hating gabi at nakikiusap. Ang sabi, kaibigan, pahiramin mo muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maihahain sa kanya. Subalit ayaw siyang pagbuksan, diba, nung una. Sabi sa kanya, huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Ngunit dahil sa kanyang pagtatyaga, marahil paulit-ulit siyang kumakatok at nakikiusap. Dahil sa kanyang pagtatyaga, siya ay pinagbuksan.
Diba? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Parang ipinapakita lamang sa atin na huwag tayong magsasawa. Diba? Hindi man natin agad matanggap yung sagot dun sa ating mga panalangin, pero makakaasa tayo na sasagot at sasagot ang Diyos. Kung minsan nga lang, hindi ito yung kasagutan na ine-expect natin. Ngayon, ano ang nais iparating sa atin ng talinghaga? Yun nga, mahalaga ang pagtsatsaga. Humingi kayo, humanap kayo, kumatok kayo. Ito ay patuloy na pagkilos. Huwag tayong magsasawa sa panalangin kahit pa kung minsan ay hindi natin agad matanggap ang kasagutan. Minsan, iniisip natin na ang panalangin ay parang vending machine. Yan, yung mga uso ngayon na yung vending machine ng kape. Maghuhulog ka lang ng 5 piso tapos may instant coffee ka na. Ngunit tayo ay inaanyayahan ni Jesus upang patuloy na lumapit at patuloy na tumawag sa Diyos. Hindi lang dahil kailangan natin, di ba, yung para maghuhulog ka ng barya doon sa vending machine dahil gusto mo ng kape. Hindi lang dahil kailangan natin kaya tayo mananalangin. Kundi dapat ay patuloy, di ba? Sa bawat araw, sa bawat oras, tayo ay manalangin sa Panginoon. Hindi natin pinipilit ang Diyos na sundin ang ating mga ninanais, kundi upang mas lalong palalimin ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Kung minsan kasi kapag tayo ay nananalangin, gusto natin ay yun mismo yung ibibigay sa atin ng Diyos. Pero dahil alam ng Diyos kung ano yung makakabuti at yung pinakamainam para sa atin, kung minsan at yun yung binigay niya, kung minsan nami-misinterpret natin, na bakit ito yung binigay mo, hindi ko naman to kailangan. Gusto natin na parang sinusunod ng Diyos yung lahat ng mga panalangin natin. Pero hindi ganon. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay nagpapalalim sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo at panghuli, maikli lamang po ito, Prayer is rooted in God's goodness. Ang panalangin ay nakaugat sa kabutihan ng Diyos. Pagkatapos nito ay nagbigay si Jesus ng halimbawa kung ang ating mga magulang ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanilang anak, gaano pa kaya ang ating Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Diba? Ano pa kaya yung mga magulang natin? Siyempre, yung mga magulang, siyempre gusto natin ibigay ang lahat ng mabuti at pinakamainam sa ating mga anak. Diba? Pero ano pa kaya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Diba? Ang pinakamabuting handog ng Diyos ay ang Kanyang sarili, ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapangyarihan, at ang kapayapaan niya. Hindi maramot ang Diyos. Nais niya na maibigay sa atin kung ano yung pinakamainam. Ang kailangan lang natin gawin ay humingi. Sa panahon natin ngayon, na walang kasiguruhan, nariyan ang mga financial struggle, dulot ng pabago-bagong ekonomiya, mental health crisis, di ba, na talagang nakakaapekto, lalo na nung panahon ng pandemya. Ganon din, yung mga suliraning pandaigdig, yung mga digmaan, yung mga disputes. Yan. Ang pinakakailangan natin sa mga ganitong panahon ay higit pa sa pansamantalang solusyon. Ang kailangan natin ay ang presensya ng Diyos. Na bagamat tayo ay dumaan sa mga ganong mga suliranin at mga pagsubok, ay kasakasama natin ang Diyos. May katiyakan tayo na hindi niya tayo pababayaan. That's the ultimate answer to our prayers. So ngayon, ano ang maaari nating gawin bilang mga mananampalataya? Una, maglaan tayo ng oras
araw-araw sa pakikipag-usap sa ating Diyos. Huwag nating hintayin dumating ang mga pagsubok at suliranin bago tayo lumapit at tumawag sa Diyos. Hindi yung bugbog na tayo sa mga problema, tapos saka lang tayo tatawag sa Diyos dahil kailangan natin ng Kanyang tulong. Sa halip ay gawin nating isang relasyon sa Diyos, yung pananalangin, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. 'Di ba? Isama natin sa ating pamumuhay, isama natin sa ating lifestyle na every morning, bago tayo bumangon sa umaga, pagkagising natin sa umaga ay manalangin tayo, magpasalamat sa Diyos. Hindi kailangan na mahaba yung panalangin mo. Diba? Ang mahalaga ay nandun yung puso mo sa pananalangin. Pangalawa, maging tapat sa pananalangin. Hindi kailangan perpekto, katulad nga sinabi natin kanina, ang panalangin. Hindi kailangan ng mga magaganda at mabubulaklak na salita. Kung minsan kasi doon natin nakikita, wow, ang galing naman nito manalangin, ang gaganda ng mga pananalitang ginagamit niya. Nakakahanga yung mga ganon. Pero hindi naman doon nasusukat yung ating pananalangin sa Diyos. Ang mahalaga ay isang pusong tapat na may kapakumbabaan. Pangatlo, huwag tayong sumuko. Katulad doon sa talinghaga, patuloy siyang kumatok hanggang sa siya ay pinagbuksan. Kung sa ating tingin ay matagal na nating ipinapanalangin ang isang bagay, ipagpatuloy lang natin. God's delay is not His denial. Muli, God's delay is not His denial. Hindi ibig sabihin na delayed yung panalangin mo, ang tagal-tagal mo na pinapanalangin, hindi mo pa natatanggap. Hindi ibig sabihin nun, ay dinenay na ng Panginoon yung ating panalangin. Binibigyan niya lang tayo ng oras, At yun nga, minsan pinag-iintay tayo ng Panginoon dahil ang gusto niya na matanggap natin ay yung kung ano yung pinakamainam, yung pinaka-the best. Pang-apat, magtiwala tayo na tutugon ang Diyos. Hindi man sa paraang inaasahan natin kung minsan. Katulad nga ng sinabi natin, kung minsan hindi naman yun yung bagay na ipinapanalangin natin, pero yun yung binigay sa atin ng Diyos. Pero may dahilan ang Diyos kung bakit ganun yung kanyang ginagawa. Maaring iba ang sagot ng Diyos, pero ito ay laging mas mabuti kaysa sa mga hinihiling natin. Bilang pagtatapos, nang sabihin ng mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, hindi lang sila humihingi ng isang panalangin na maaari nilang gayahin, kundi ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Dahil nakita nila kung gaanong kalapit ang Panginoong Hesus sa Diyos, kaya naman sila din ay nais nilang maging malapit sa Panginoon. Tinugon sila ni Jesus sa pamamagitan ng aral patungkol sa pagkakaroon ng relasyon, pagtatyaga, at pagtitiwala sa Diyos. Prayer is not about changing God's mind. It is about aligning our hearts with His. Ang panalangin ay hindi upang baguhin ang isipan ng Diyos, kundi upang itugma ang ating mga puso sa Kanyang kalooban. Minsan mahirap, dahil yung isang bagay na yun yung dinidesire mo yun yung matagal mo nang gusto Pero may ibang ipinapakita sa iyo ang Panginoon. Ngunit yung ibang bagay na yon ay makakasigurado tayo na hindi natin pagsisisihan dahil walang ibinigay ang Diyos sa atin na hindi para sa ating ikabubuti. And kaya tayo ay lumapit sa Diyos not as strangers but as children. Hindi sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita, kundi sa isang pusong may kababaan at may katapatan. Hindi lang kung kailan natin maisip, kundi sa lahat ng pagkakataon
tayo ay manalangin, knowing that He always listens and always cares. Humingi tayo, humanap tayo, kumatok tayo, at magtiwala tayong bubuksan niya ang pintuan para sa atin. Patuloy tayong humingi, humanap at kumatok sa puso ng ating Diyos na mayaman sa lahat ng pagpapala at sagana sa lahat ng biyaya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.